Let's read 1 John 1:1-4 sa New King James Version. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life, which was with the Father, and was manifested to us. That which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things we write to you, that your joy may be full. According to John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kag sa verse 3, makita nimo, in Him was life. Ara sa iya ang kabuhi. Kagdayon sa verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Inang word nga beginning. Ang word nga beginning, kung imo lang taon, as an introduction, amuni nga word nga beginning, amuni nga word, either it is translated sa Hebrews, Greek, Aramaic, isa lang yung kahulugan, nga wala sing sinugdanan kung wala ang Diyos. Palakpakan na ito na gina. Wala sing matahom nga kakahuyan, wala sing matahom nga kapatagan, wala sing matahom nga gitog pagbutlak kag pagtunod sa adlaw. Wala sing matahom nga mga bitses nga makita nimo, wala sing matahom nga kapanganuran sa pagtangla nimo sa ibabaw kung wala ang Dios nga nagsugod sini. Plakpakan nato na Ginoo. Ito sis mangin matahom ang tanan nga mga butang kung ang Dios ang magsugod. Amo na nga ang humble spirit, in the beginning was the Word. Nagpaintindi kung ang imo kabuhi, sugdan sa pulong sa Dios, ina nga kabuhi, mangin matahom. Plakpakan na ito na Ginoo. Dayon, makato kita sa division. The word heard, seen, looked upon, handled, indicates that Christ Himself is the real subject of reality. Ang pulong nga diin imo makita siling pa ni John the Beloved, ang pulong amon na batian. Amon nakita. Amon na hikap. Ebidensya na it indicates that Christ Himself is the real subject of reality. Nga si Kristo Isus isa ni sa katuod-tuod nga persona, palakpakan na ito na Ginoo. Nga kung kaisa ga kaluya ta sa pag-alagad sa Ginoo. Kagang balaan ng Espiritu gatinguha sa isa kalalambuton nga din ang imo nabatian. Ang imo nakita, hindi lang magapabilin nga imo nabatian kag imo nakita, kundi mahikap gini mo kag imo matilawan. Palakpakan na ito na Ginoo. Kulang sa sini nga proseso. Kulang sa sini nga elemento. Hindi ka makasustener sa pag-alagad nga Kristiyano. Everybody say amen. Sinoneng gitawag nagtiner sa simbahan. Sinoneng wala nationg sa kabudlayan. Sinoneng nagapabilin nga diin solido sa iya pagpangalagad in spite of the trial, in spite of the affliction, in spite of the tribulation and trouble. Amuning mga tao nga ang iya nakita, ang iya nabatian, iya nabatyagan paagi sa paghikap. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi lang kay nakabati siya nga diin ang Ginoo ya magapakaon. Hindi lang nakakita siya sa mga nagakaon, kundi siya gipatilaw sa Ginoo nga siya mismo makatilaw sa pagkaon nga naghalin sa Dios. Hindi lang kay gisugiran siya nga ang Dios mag-ayo sa balatian. Hindi lang kay nakakita siya sa mga tao nga nag-ayo sa balatian, kundi
Hindi gid siya mationg tungod kay ang nauyatan, ang naexperyensihan, ang natilawan sa iban nga mga tao, matilawan niya because God whom God created the universe has no respecter of person. What He has done for me, what He has done for others, kung ikaw ya matutong, God will do it for you. Palakpakan nato na Ginoo. Kagdayon kung imo tan-awon dere, makadto kita sa biblical example. Ini kitong biblical example, woman with the issue of blood. Makadto kita sa Luke chapter 8. Gusto na kon nga karon nga panahon makauturan nga mahuyang ang Christianity. What I have experienced sa Christianity, gadrag ang Christianity, mahuyang ang Christianity, kay mur na lang sa napamatian, mur na lang sa nakita. Way ka-experience. Ang hambal sa Biblia, karon may babae dito nga gipangguan sang dugo sa sulod sang 12 na katuig. We are so familiar sini, pero minato ni mabatian. Naubos na niya gasto ang tanan niya pagkabutang sa pagpabulong. Pero wala gid sing may nakaayo sa iya. Kagdayon, anong hambal? Nagpanagilot siya sa mga tao hasta nakapalapit siya sa likod ni Jesus. Dayon, basahon ta. Dayon, gintandog niya ang gaway-gaway sang bayo ni Jesus. Kag sa gileyon naguntat ang pangpangguwa sa iya dugo. Ini nga babae nakabati. Ini nga babae nakakita kay Jesus. Pero hindi ilang kay nakabati ka nakakita. Ang yahandom gid nga makahikap. Ang pag-experience siya sa grasya sa Dios, hindi kay sa pagpamati lang. Mapatay ka lang pamati. Kung hindi ka katilaw, pabilin ka nga mo lang gihapon. Ini nga babae, hindi sa kontento sa iya lang nabatian eh. Ini nga babae, hindi sa kontento sa iya nakita. Bisan sa gamay lang. Hindi dako, hindi abaga ang iya giuyatan. Gaway-gaway lang sa bayo ni Jesus. Kagdayon ang hambal sa Biblia, ang hindi mabulong sa doktor, ang hindi mabulong sa mga manugbulong, naayo sa paghikap lang. Palakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon kung imo tan-awon diri sa 45. Dayon nagsiling si Jesus, sino ang nagtandog sa ako? Hindi ka batyag si Jesus sa lantawon lang nimo siya. Hindi ka batyag si Jesus nga pamatian lang nimo siya. May mga kita nga mga Kristiyano sometimes damo ta na pamatian. Sometimes damo ta nakita na sa atong pagpangalagad. Pero nga walang nangyari. And that is the essence and nature and substance of religion. Pirmi ga pabati, pirmi ga pakita, pero ini ikatatlo ang pagtandog ang mga problema. Kung imo tan-awon sa Biblia, makita nimo siling ni Ginisos, may nagtandog gid sa akon. Ito sa gamay lang nimo nga mahikap kay Ginisos, makabatyag si Ginisos. Pagpakan nato ni Ginisos. Pila di sa aton ang naka-experience siya, nga nakapabatyag sa kay Ginisos sa aton mga pagpangamuyo. Hallelujah! Palakpakan nato ng Ginoo. Pila sa aton diri nga nakapabatyag kay Ginisos sa aton mga paghibi. Utod kag abyan, amuni ang problema sa Christianity sa sining katapusan sa kapanahon. Bastante sa nakita, bastante sa nabatian, pero makaluluoy kag pigado sa pag-experience sa paghikap sa kay Ginisos.
Amo na nga ang sala, gadamo sa kabuhi sa Kristohan. Ang kaluyahon, gadamo sa kabuhi sa Kristohan. Ang problema, gadamo sa kabuhi sa Kristohan. Tungod kay sa gadamo ang problema, gadamo ang pressure, gadamo ang gitog tribulation kag affliction sa imo kabuhi, kinahanglan mahibalo ka sa pagtultol nga ang solusyon ara sa persona ni Ginisus. Pagpaka nato ni Ginoo. Ang Hindu, ang Buddhist, ang Zoroastrian, even ang Islam, as I studied it thoroughly, nakita na all of them, ang solusyon la, methods, ideas. Kag ang diferensya sa ato ng mga Kristiyanon lain. We believe, why natong gina-reject ang method? Why natong gina-reject ang ritual? Why natong gina-reject ang itong ideas? Pero nagapati ta nga ining idea, method, ritual, useless ni kung hindi kakatandog sa reality. Palakpakan na ito na Ginoo. Yes. Tama ba? Sino ang nagtandog sa akon? Tanan sila naghambal nga wala sila makatandog sa iyo. Na? Sa kadamo. Gadinuot ang tao, pero imo makita iya, nagsinggit ang mga tao. Wala kami nagtandog sa imo. Gani nagsiling si Pedro, manududlo, nahibaluan mo nga kadamo sang mga tao nga dinisugay sa imo palibot. Pero, kay balo ka Ginoo, damo mga tao nagdinisugay sa imo palibot. Masiling ka pa sino nagtandog sa imo. Si Jesus, nagsabat. Pero nagsabat si Jesus, may nagtandog sa akon. Palakpakan, may tumalagsaon gid nga nagtandog sa akon, kag ini nga pagtandog, hindi nila huglaw nga pagtandog. To kay may nagguwa nga gahom halin sa akon. Damo na nga mga pagwali sini when I was in the Operation Negros. Pero ako nakita, to touch reality is different. Amo na kung makatandog ka sa realidad, ma-experience mo si Ginisus, ina nga treasured mo, ina nga kamanggaran mo na, nga din, hindi ka mationg, bisan sa ano nga kalisdanan sa palaabuton. Tabukon mo ang rivers of life, tabukon mo ang kamatayon, pagkanto sa kabuhi, nga hindi ka malisang, to kay ang Diyos yang imo gitandog, buhi ni siya, kag hindi ni siya mapatay. Anong hambal sa isa sa mga teologian? Christ's life cannot be hindered by physical death, by affliction, by tribulation, because the very nature of His life is eternal. Palakpakan na ito na Ginoo. Eternal. Amo nang di ma-explicar sa Hindu, hindi ma-explicar sa Buddhist, hindi ma-explicar sa Islam, hindi ma-explicar sa mga gitong Eastern religion. Amo na nga gimato-matuan nga may reincarnation. Gimato-matuan nga may reincarnation. Muna nga sige, basa na kon isa sa mga artikulo sa Buddhist, kag sa Hindu, imo makita iya, learning how to die. Isa sa mga gitog ila mga guro, nagsulat, learning how to die. Duha ka butang nga ulu-uluhan nila ang tagumatayon nga tao. Papatihon nila nga mapatay, pero ang kalag mataw liwat. Muna ka problema karon giinterbinihan sa gitawag ang gitawag gitibit, giinterbinihan tungo kay mapatay na ang ila gitawag hilimatyo na ang ila gitawag ang ila huliman. Sino ang magbulos? Kagdayon imo makita iya sa artikulo nga kon gibasa, learning how to die, imo makita may mga anecdote sila, may mga kaladlawan sila nga iistorya na sa tagumatayon agud nga makita ang tagumatayon nga malipayon nga mapatay. Pero kita lain. Way tagapati reincarnation. We really believe the resurrection of the body. Palakpakan na ito na Ginoo. Nga hambal sa Biblia, idigtingog trumpita sa Dios ang mga nagkalamatay da kay Kristo Jesus. Unahon sa pagbanhaw kag dayon, magasugat kay Kristo Jesus.
Hindi na mamalatyon nga lawas, kundi lawas na hindi mamalatyon kag mag-upod sa Ginoo sa wala sing katapusan. Isa lang ka pundador sa reliyon nga adto na sa langit. Kag wala sa lulubngan si Kristo Jesus. Muna nga nangamuyo gi ko sa Ginoo, if it is possible, makakadto ta sa Jerusalem, kadyon makita naton ang basiyo nga lulubngan sa Ginoo. To kay naggatong na nga hindi ta magtinir sa lulubngan, buhi ta hantod sa wala sing katapusan. Palakpakan naton ang Ginoo. Makadto kita sa ikaduha nga biblical example. Mark chapter 9, 2 up to 8. The Transfiguration of Jesus. Pagkaligad sang anom kaadlaw, gindala si Jesus. Gindala ni Jesus si Pedro, si Santiago, kag si Juan sa mataas nga bukid nga silahanon lang. Ang nagsulat sa 1 John, kag ang nagsulat sa Gospel of John, isa la na John de Bilab. Isa na siya sa gidala didto sa Mount of Transfiguration. Tagdayon, ang hambal dere sa mataas nga bukid nga silahanon lang. Sa mataas nga bukid nga silahanon lang. Samtang nagatulok sila kay Jesus, nagbalhin ang ila dagway. Samtang nagatulok sila kay Jesus, nagbalhin ang iya dagway. Apostle John was personally with Jesus in 3.5 years. 3 katuig kag tunga. Nag-upod siya. Kagdayon, imo makita iya. Inig iya na experience yan sa Mount of Transfiguration. What he was, more than a passing glance. Sa diraga din, nagtulok sila kay Jesus, hindi na to pasiplat. Hindi na ito labay nga pagtanaw. Sa dira nga diin, gitutukan nila si Ginisos. It was digising with a purpose. Nakaintindi sila nga pagdala sa ila sa Mount of Transfiguration, may purpose nga i-demonstrate ni Ginisos ang iya gitog sovereignty, ang iya holiness, being the Son of the living God. Dahil kung mubalik kita sa teksto, makita na ton dito. Sa dira nga di nagbalhin ang gitawag iya panagway ni Ginisos. Sa bersikulo 3, ang iya bayo nagputi gid kag masilaw. Hindi lang kay ang dagway nagbalhin. Nagupod ang bayo nga nagputi kag nagsilaw. Lang taon na ton, sa natural nga gitawag kahimtangan, if you study seriously sa Word of God, why bayo si Ginisos nga maayo? Ordinary nga bayo. Pero sa dira nga nagbanaag ang iya naong, naapektahan ang iya bayo. Naapektahan ang iya outward nga appearance. Nagpaintindi kung pasanagon sa Ginoo ang imo guya, pasanagon ang imo tagipusoon, pasanagon ang imo pangunahuna, imo makita mag-upod ang outward mo nga kahimtangan. Plakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, kung imo lang taong diri, nga nagapaputi, pariho sadto. Dahil nakita nila si Elias kag si Moises, nga nagpakigsugilan noon kay Jesus. Nakita ni nga mga tao. Nga dito ni sa Mount of Transfiguration, tungod kay si Moses amo ning representative sa kasuguan. Sa 4 ka kasuguan nga gihatag sa Dios. Moralos, ceremonial, law of health, kagdayon civil nga kasuguan. Kagdayon imo makita nga ara nakita si Elias because Prophet Elijah was representative dira sa gitawag mga propitas. Siya ang isa sa mga major prophets nga ginakilala sa Old Testament tungod kay siya ang propeta nga gidala sa langit nga buhi. Kagdayon ano ang natabo? Versikulo 5. Nagsiling si Pedro kay Jesus. Manunulo, mayo nga kami dire mahimo kami sin 3 kapayag
Ang isa para sa imo, ang isa para kay Moses, kag ang isa para pa kay Elias. Amo ni problema karon sa Christianity. Waay nagpokus sa fullness dira sa kay Kristo Jesus. Ang reliyon nagtukod siya kaugalingon payag pattern sa kay Moses. Muna nga may mga do's and don'ts, damo nga mga requirement. Kung imo lang taong karo sa YouTube, may nagpatukod sing gitog structure nga napuro lang prophecy. Nga nagkalapaltos na ang mga propesya nangin false prophet tungod kay kaangay kay Pedro way kaintindi sa pagpamuhat sa Ginoo sining katapusan sa kapanonan. Bising sa Biblia kung imo lang taon basahab lang amo ini ang iya ginhambal kay hindi siya kahibalo kung ano iya dapat ihambal tungod gigikulbaan gid sila. Versikulo 6. City. Dayon nag-abot ang panganod. Natawan eh. Amo na nga, tandaan tagid nga sining katapusan sa kapanon, hindi gi kamo magpatunto, hindi kita magpatunto. Bisan ako mismo, kung magwalin ako nga may magtalos kay Ginisos, kag daw italos na nako kaugalingon, tabugan ako ninyo, kay giyawaan ako sina. Nga, ang hambal sa Biblia, ginlikupan sila sa panganod kay nabatian sila nga tingog halin sa panganod nga nagsiling. Basahon ta, amo ini ag akon hinigugma nga anak, pamatiin ninyo siya. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na nga kamo ga pamati sa akon, pero kung ang inyo mabatian na gani sukwahi na sa gihambal ni Hesus, hindi na kamo magpati sa akon. Hallelujah. Kay damo karon natuntuhan nga din imo makita wala na ga-abide sa principle sa gitawag revelation sa Word of God, especially sa personalidad ni Kristo Jesus. Sa gilayon nagtulok sila sa palibot, pero wala na sila sing may nakita kundi si Jesus lang. Everybody say amen. Nga nagdamo ang kulto karon. Nga imo makita kung lang taon imo makita, you must be aware, brothers and sisters. And that is a warning. Kilalaan mo ang kulto because it is may isala na ka elemento moving according to the principle of gitawag na nagmove na sa principle nga gitawag iya nga kinaugalingon nga gitawag iya nga pamaagi. Kagdayon ibutang ang kaugalingon tupad kay Ginisos. Amo na gitog personality driven. Way na ga panghiwala kay Ginisos, pero ginbutang niya ang iya kaugalingon nga personalidad tupong kay Ginisos. Utod kag abyan, magsubong na gani sina hindi ka na magpati. Nga ang hambal sa Biblia matuod na nga doktrina, hindi na piki nga doktrina kung gatudlo nga si Ginisos lang ang imo sundon. Kag nagatudlo nga din imo makita hindi nako pagsunda kung hindi nako magsunod kay Ginisos. Anong hambal ni Apostol Paul? Sunda lang ko ninyo tungod kay ako po nagsunod kay Ginisos. Pero anong gihimo karon? Ano nagkakatabo karon sa Christianity? Sa si Ginisos daw tutoy-tutoy na lang. Lantaw sa YouTube, damo ang gakon nakikistorya kay Ginisos. Imo makita nagkadto ang malulunda, may dungag ang Biblia utod kagabihan. Tandaan nimo ni nga diin imo makita ang hambal sa amay ha. Amo ni akong anak nga hinigugma, pamatii ninyo siya. Palakpakan nato niya. Pamatii ko ninyo kung ang akong ginhambal suno sa pulong sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Dayon makadto kita. Ano ka seryoso ni? Amuna halong kita sa aton mabatian. Makadto kita sa negative nga example. Ining duha positive nga example nimo. Naayo kay nakahikap. Tungod kay ang iya nabatian kag iya nakita nagtulod sa pag-eksperyensya sa pagpalapit kay Ginisus.
Sa Mount of Transfiguration, positive gihapon. Pero Aryo, may isang nakabati nga way ginapusli niya. Makanto kita sa 2 King, chapter 7, 1 up to 2. Careful kita sa aton mapamatian. Kay ang aton na pamatian, amo ni magbuhi sa aton kang magpatay sa aton. Tungod kay ang hambal sa Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Pero imo makita iya, unbelief cometh also by hearing, and hearing by the Word of God. Doubts, mag-aabot man sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Entonces, both negative and positive, kinala mahibalo ta sini. Amo na let us apply the principle of comparison. Ilang taon na to? Basahon ta. Nagsabat si Elisa. Pamatii ining ginasiling sang Ginoo. Nasiling ni prophet ina, pamatii ang ginasiling sa Ginoo. Sa amo sini nga oras buwas mangin barato ang balaklon sa baligianan sang Samaria. Ang bilis sang 3 kaganta nga harina isa lang kabilog nga pilak. Abi mo lang sa sini nga panahon, to kay time, why not the time? Basahan ninyo, makita ninyo hasta iti gikao na. Ito sis grabe nga kagutom na. Gikao na hasta iti. Kita way patakakaon iti. May nag-away ko nung ining amiguhay. Siling siya, pare, dito sa akong gipangayawan. Sus, grabe. Kabuga na ang itlog. Madugay ni mong kaon sa itlog. Ang lamay sa itlog, iti na. Siling ang iya Bertoldo nga amigo. E siya pare, ang solusyon sina, kaon ka iti. Agun madugay ni mo kaon iti daw itlog na. Ilang taon ni mo basahan ni mo dito sa imo Biblia, makita mo nga si iti kinakaon na. Dayon imo makita, kag amuman ang bilis ang anom kaganta nga barle. Siling siya, ining pinakamahal karon nga harina, buwas isan lang ni ka sentimos. Nagsiling ang Ginoo. Kung ang Ginoo gali maghambal, kung way ka gitawag, hindi ka mamati pag-ayo, kag way kasing pagtuo, imo makita binuang. Binuang. Amo na nga imo makita iya nga, ang Ginoo ya nagpresentar gid sing mga tao nga namilagruhan. To kay imo makita iya, dira sina nga pagpresentar, magkumbinse ang iban nga mga tao nga tuod ang natabo, palakpakan nato na Ginoo. Kay kalabanan, kung ang Ginoo maghulag, tandaan niyo ari ning 3 ka elemento, imposible. Ikaduha malisod, pero ang ikatatlo, nahimo. Palakpakan nato na Ginoo. Nagsiling si Elisa, thou said the Lord, ang kagutmanan karon nga giantos, buwas, may kabugadaan. Ang may pang-aroon, kung imo lang taon, sa sige sila pungko, nga purti nagikagutom, hindi na ni puasa, starvation na ni. Nag-meeting ang mga aroon, nagsiling ang mga aroon, magpundo ta dire, mapatay dya punta sa gutom. Pero, tistingan ta kuno, makadto ta sa kaaway sa Israel nga nagkibon. Kung patyon ta niya, aroon naman po ta. Kung sa karon pa, bisan mapatay, laway naman ta. Gigutom pa ta. Tistingan ta kuno. Naglakat ang mga roon. Pag-abot la dito karaway naman tao, purti kada mo pagkaon. Kay gipropesiya na mo. Ang Ginoo'y gabinutig. Pero ining isa nagsiling ang opisyal nga ginsaligan sang hari. Sinaligan gin sa hari. Anong hambal niya? Basahon ta. Bisan pa gani ginapaulan sang Ginoo, indi gid makapariho sina nga kabuganan ang patubas. Bisan pa paulanon og bugas, paulanon og tinapay, inang imo gihambal, hindi gid matabo.
Basahon na ton, careful ta. Kag allow that this word of God as a warning will be tucked in our spirit. Nagsabat si Elisa. Kas gugunta. Agod nga magkatuto to sa balay, puli ta sa balay, amo ni aton painu-inuhan nga kinalan mahibaluta sa pag-analisar kag mahibaluta nga may mga butang nga aton na pamatian nga hindi naton pasipagpakan. Baskugunta, nagsabat si Elisa, makita mo nga matabo ini, pero hindi ka makakaon sini. Igo ka lang makabati. Igo ka lang makakita, pero hindi ka gikakaon. Hindi ka kakaon, hindi ka kahikap. Kahikap. Hindi bala, purti ka makaluluoy ka. Nakabati ka sa namit ng pagkaon, nakabati ka sa kabuganaan, nakita ka nga gandi naguso ng mga tao, pero ikaw hiya, hindi ka tilaw. Ano ang natabo sini? Versikulo 17. Sa dira nga ara ng kabuganaan na. Ang ginbutang sang hari nga magkontrolar sa pagdinaguso sa mga tao sa puwertahan sang siyudad, amo ang opisyal nga ginasaligan. Adtong nakabati. Ato nakasiling, di na matabo. Sa dinaguso na ang mga tao nga dinara ng kabuganaan, siya ang gitulinan sa hari. Ikaw ang magkontrolar, ha? Ikaw magkontrolar sa stampede. Usahaw na ton. Amo ni pinakasubo. Pero, natumba siya kagin tapak-tapak sa mga tao dito sa puwertahan, kag napatay siya, suno sa ginsiling ni Elisa nga alagad sang Dios, sang nagkadto ang hari kay Elisa. Gitapak-tapak siya sa mga tao. Nakakita siya sa kabuganaan. Nakabati siya sa hinugyaw sa mga tao nga nag-enjoy sa kabuganaan. Pero hindi siya katilaw. Nga. Tungod kay dipiktuso ang iya pagpamati. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga sa magapamati, tas pulong sa Dios, mga muyo kita. Ano na yung dipiktuso nga pagpamati? Dipiktuso nga pagpamati inang gaistorya samtang gapamati. Kag dipiktuso nga pagpamati, gapamati is pulong sa Ginoo, gaistorya, hagaron pa ng tupad kay mag-istorya. Way kagid maanay sina. Nga, ina nga attitude, abi mo lang, bugal na. May mga pastor nga kung nakita when I was in the federation, pulong na sa Diyos ha. Imo makita, gaistorya po sa dito sa luyo. May sakatipon, gawali ang speaker, mga pastor to sluyo, hala, sige, tikal. Tikal. Pagpanahon sa tingkaon, nag-ubirtik pa sa namati. Mauna pa pagkaon. Hangtod nga nagsinggit ang nagpata sa litson. Palihog, atras ang kamot kay may tudlo gisini nga mabilin sa lamisa. Amo nang pagpamati, nga din mo makita, huwag gin maani nga mga maayo nga mga buta. Palakpakan na ito. Amo na siling paligid Isos, halungi ang imo na pamatian. Amo na yung problema sini. Amo na yung problema sa sini nga tao. Dayon makadto kita, tugay ang oras na to. Kadto kita sa Ika-3rd Division. Christianity elevates man relational engagement and activities outside of himself. Anong buti pangaw sini? Kung ikaw Kristohanon, Christianity elevates man's relational engagement and activities outside of himself.
iilibits ka sa Ginoo nga ang imo activities outside na sa imo kaugalingon. Kay kung magapabilin sa Christianity nga ang imo activities ara lagid sentro sa imo kaugalingon, way kagatubo. Amo na kasiling pa ni Apostol Paul, sa bata pa ko, gakabuhi ko, gapinsar ko, gabatyag ko nga binata. Pero sa dira nga nagdako nako, gibiyaan ko ng binata. Ang Kristohanon nga iya gilantaw iya lang kaugalingon. Kag hindi siya maglantaw sa activities outside of himself, paagi sa iya mabatian, paagi siya makita kag siya mahikapan. Hinang nga Kristohanon, bata pa na. Talatapon pa na. Pero ang pinakasubo sa Christianity amo ni, imo makita, pila na nakatuig nga pangalagad kuno, imo makita iya. Ginaululuhan pa kung panahon sa prayer meeting. Tama ba lang ng bata? Uluuluhan mo pagkaon. Kinalan pa imo, ululuhan panahon sa gitawag-ikuan. Dayon, imo makita, humok magsunggod. Kasoy-soy, kontes sila ni Godoy, napirdi lang, porting hibi. Ulo-ulo si Eden. Makabati, istorya, di na ako magsimba. Way pulos na simbahan. Ang gusto mabatian, dayaw lang pirme. Balikon ako na kung gihambal sa prayer meeting. Gusto ang Ginoo mangin mukha kang bata. Na nga, sige ka pamutang lusyon nga makapabata. Will and good. Pero hindi gusto ang Ginoo nga ang imo batasan kinaiya bata lang gihapon. Everybody say amen. Nga, pirti ka damidjeng kundi ka magtubo sa spiritual. Tama na. Ang bata iya kung mag-inaway, pila lang ka oras mag-uliay. Pero ining bata sa spiritual, napulo na katuig, way pa nag-uliay. Everybody say amen. Ang kontra di magpungko, paglantaw dito, lantaw na yung kontra dito nagpungko. Mangita pungkuan dito nga layo kayo. Magkanta, pahiyom lang, maayong adlaw nimo. Paglantaw, may sinyas pa. Amo ng bata, seryoso ning bata sa spiritual. Sumada sa pan. Baw, si sister, 15 na kami katuig, wagi kami nag-uliay. Praise the Lord. Panahon sa prayer meeting, masiling, Brad, pangamuyuan na itong sister. Hindi na, way pulos na. Iban lang. Utod kagabihan. Tandaan niyo mo na, I would like to say it with sincerity. Christianity elevates man relational engagement activities outside of himself. Ang primary focus of attention. Ngang imo tan-aon, hindi ilang imo kaugalingon. Everybody say. Ang imo pamatian, hindi ilang imo kaugalingon, kundi makabalo ka, pagbulig kag paghikap sa nagakinahanglan. Plakpakan na ito na Ginoo. Abi mo lang kung imo makita iya, way mga matured dire, budlayan ko. Sa illness na kon, budlayan ko.
Pero ako nakita, dalayaon gid ang Diyos, sininga, kongregasyon plako. Hindi lang kay nakabati, hindi lang kay nakakita sa akong sitwasyon, kundi imo makita, naghikap gid sa akon sa panahon nga ara ko sa kabudlayan. Palakpakan nato na Ginoo. Kagdayon, amo nang nakahimo sa akon nga nagbasko. Hindi lang masiling ka, kita kabati kami, nangamuyo kami, nakakita kami, pero iba gali kon mahikap nimo upod ang pagpalangga kag pagka mainamumahon ang imo utod outside of yourself. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na. Kadto kita. The Christian must not only mind heaven. Ang tuod nga Kristiyano, hindi lang langit na pirmi ag gipinsar. Sili ka mo, basi, tinikal ni kay Brad tuod ni. Because God wants to elevate and motivate us outside of ourselves in order to be balanced. The Christian must not only mind heaven but attend to his daily calling and activities. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi lang basta magsige ka sa langit. Palangit ako. I have an eternal security. Di na ako madugay. Pag tingog sa trumpita, musaka na ko. Pero how about your daily activities? How about ang assignment gipahatag sa Ginoo sa imo? Pare ka sa bata. Guwas kwarto. Mami, I love you, Mami. Ako sa, Mami, I love you, Mami. Halo. Sila si Mami niya, do you really love me as your Mami? Yes, Mami. Gituman ni mo sugo ni Mami mo? Yes, Mami. Gihimos mo ang imo banig? No, Mami. Imo gihimos ang kalat sa imo mga toys kag imo mga dolls? No, Mami. Sila nga, Mami. My daughter, way ka nagigugma sa akon. Kaya kung nagigugma ka sa akon, ang activities kag assignment akong gihatag sa imo, gintuman mo. Palakpakan na ito na Ginoo. Muna si Ginisos nagsiling, kung nahigugma ka mo sa akon, tumana ninyo akon mga sugo. Karon nga panahon lain, gusto maghigugma sa Ginoo kag hindi magtuman sa sugo. Everybody say amen. Pero panahon sa praise and worship, I love you, Lord. I love you, Lord. Sabi mo lang, let us be honest, ako gisabdong ko sa Ginoo sa word nga hypocrisy. Inang pakuno-kuno bala. Sabi mo lang, kung masiling ka, I love you, Lord, kag dayon. Damo sa mga butangan na batyagan nimo nga gisugo sa Ginoo kagway nimo tumana. Una magsigit ang panulay. Kung Cebuano ang panulay, mo sinipon, but tikal naman. Abi mo tandaan ninyo yung cross, oh. Cross ni siya kung ara sa ubos-ubos ang balabag. Pero kung ibutang gani dito sa ibabaw, hindi ini cross, simbolo na stikal. Tina. Amo na nga, kung imo lang taon dere, like a pilot who while his eyes fix upon the sky and the stars, his hands steady holding the instrument. Tanawan siya kay kamo sa eroplano. Ang mata adto sa langit, adto sa panganod, kung sa kagabion galantaw sa stars, pero ang kamot ari sa instrument. Subong kita sina mga Kristiyano. Galantaw ta sa langit nun nga destiny ta. Galantaw ta sa aton gitawag giya puy-anan sa palabuton upod sa Ginoo. Pero siguro ka nga ang imo kamot gakuti sa assignment nga gihatag sa Ginoo sa.
Entonces, kung ikaw nga Kristohanon, imo makita, waay ka gikuti nga assignment, kag-ara ka sa simbahan, questionable ka. Mientras may panahon pa pangamuyo ka sa Ginoo, Lord, anong ipahimo mo sa akon? Kaysa Cebuano, way gitawag ya, ina ko nung gitawag ya, inang gitawag ya nga, may termino sa Cebuano, sibilyan upod-upod. May ikaduha, kapoy gukod. Kapoy kuno nga, magsigi kag dalagan, nga din imo makita iya, waay ka naupod sa gadalagan. Mag-intra ka sa dalagan nga way ka assignment, muundang ka lang pod. Mag-undang-undang ka lang pod sa imo kagalingon. You must question yourself. Lord, at the time nga diin, nag-alagad ko sa imo. Ano ang specific nga nga gitawag assignment nga pauyatan nimo sa akon samtang ang akon mata nagalantaw sa heavenly nga destiny. Sino ni malipayo ng mga tao sa sini nga simbahan nga naga-enjoy bisan sa kasakuon? Inang mga tao nga may mga assignment. Palakpakan nato na gini. Inang mga tao nga tutom sa i-assignment. Abi mo lang isa ka Kristohanon nga way assignment, agahon niya ng iban. Sa obra dito sa uma, inang mga tao nga mga tamaran, panahon pag-abot na kon, agahon ang obra sa iban. Hasta pala agahon. Nga, way kahibalo si assignment. Everybody say amen. Allow nga makahibalo ka sa imo assignment, and then you must be faithful in doing your assignment. Kibalo bla ka? We are saved by grace. We are saved by the mercies of God. But we are rewarded according to our works. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na nga, it doesn't matter nga ara ka na sa twilight. It doesn't matter nga din imo makita nagsugod ka pa pag-alagad. Isa lang sa butang, hindi pagtapusa ang imo kabuhi nga doing nothing. Tungod kay siling pa ni David, I will never enter into the presence of God empty-handed. Nang way kadala. Memo lang, bisan sa Thanksgiving, ang problema, hangtod karon ang way dala. Everybody say inang empty-handed. Di bala? Dako pa na kaon sa gadala mo. Kag ang Diyos nga problema sila. Those who are empty-handed people serving the Lord. Pero lantawan ng mga gitog, mga tao nga nakahibalo sa assignment, nakahibalo sa purpose. Mga tao na nga din ga-enjoy tungod kay imo makita iya, nakalabang sila. Hindi lang pagsagod sa ila kaugalingon, kundi nailibit sila nga ang ila nakita, ang ila nabatian, ila gin-apply kag dayon, gihimo nila sa ila kamot. Palakpakan na to na Ginoo. Kanto kita sa jutay example bla. Kung mag-edad ka 74 katuig, sino nag-edad ng 74 na? Wala? 74, palakpakan na ito na Ginoo sila. Kung makalambot ka 74, approximately, nagtinir ka sa kalibutan sing 888 ka bulan. Suno sa computation. Approximately. Dayon ang imo pagkabuhi, 3,848 ka simana. Nagtinir ka sing 3,848 ka simana. Kagdayon, kung 74 ka, kaangay sa kay sister sa aton utod, imo makita iya, may inuras ni siya nga 648,240 hours. Napasalamat ka gitir, palagpagan na to na Ginoo sini. Oh, na.
Muna nga, maninguha kagid nga makalambot sini. Ito nagligad o di na ko kalambot sini mo, kung may pangamuyo. Dayon imo makita iya, may gitawag ka nga 38,894,400 minutes. Kag dayon, may 2 billion ka, 22,508,800 heartbeats. Tiyaw mo na. Bilyon na ang pitik sa imong tagipusoon. Milyon na ang tinir sa minutos mo. Pero pila sining 2 billion 22,508,800 heartbeats. Pila sini ang pitik nga iya sa Ginoo. Pila sini ka oras ang iya sa Ginoo. Kung sumadahon sa Ginoo, pila imo gi ubra para sa Ginoo. Kaya kung sa sumadahaya, masiling ka nga, ang akon sini, pila ni katuig para sa kumpanya? Ang kumpanya. Si sister, retired ni nga principal eh. Kag nagadawat ni sa pensyon. Ito kay nagserbisyo sa gobyerno. Pero ang pinakatahong karon lain, pag-retire niya, imo makita ya, gigasto na niya tion sa Ginoo. Kag ang Ginoo imo makita ya, kung imo lang taon niya, siguro imo makita hindi kayo interesado ang Ginoo sa nagligad niya nga propesyon. Pero sa pagkakaroon interesado ang Ginoo, to kay ang iya pitik siya tagipusoon, way nakompetin siya sa iya propesyon para naging sa Ginoo. Plagpakan na doon. Kag ang pinakatahom sa tanan, imo makita, ang pinakatahom sa tanan, nga diin ang pitik sa imo tagipusoon, laban ang pitik para sa Ginoo kay sa imo propesyon. Plagpakan na to na Ginoo. Laban ang pitik sa imo gitawag ya obra, laban ang pitik sa imo tagipusoon sa Ginoo kay sa imo obra. Oh, ako nagapati si Nonoy. Di ba Noy? Din ang laban ang pitik sa imo tagipusoon. Laban ang pitik niya pagbatyag sa balatyagon sa Ginoo kaysa pagbatyag sa negosyo. Amo na pinakataon eh. Kabay pa nga maintindihan tani. Nga giedukar kita nga ni apostol diyan sa iyan nabatian, iyan nakita. Nga mo ang pulong sa kabuhi. Among kabuhi nga way sing katapusan. Versikulo 2. Nga gisugiran, anong siling pa niya? Kaginasugid namon siya sa inyo. Tukay, kung ara si Kristo Jesus siya, hindi na magapabilin sa imo. Kinalan, ipahibalo mo na, isugid mo na. Kaupod naman siya sang ama, kaupod siya sang amay, pero subong nagpakita siya sa amon. Anong imo isugid? Ang imo experience? Ang Kristiyano na walang patutuo, hindi totoo. Plagpakan na ito na Ginoo siya. Wala tabla. Dayon, makanto kita, before kita magpartik. Ginasugid namon sa inyo ang amon nakita na batian agon maghiusa kita sa isa kag isa sa Dios nga amay kag kay Hesukristo nga anak. Tandaan nato ni. Nga nagkalabungkag ang simbahan. Nga may division sa simbahan. We have more than 100 churches. Even sa aton grupo, we suffered division after division. Way naghiusa sa nabatian, way nahiusa sa nakita, kag way nahiusa sa nakamtan kag nahikap. Everybody say amen. Kadumdum ko sa perting inaway sa mga bulag. Maisa kuno ka daw gitawag bala nga gitipon ang mga bulag.
dayon gipa-describe sila sa ila mahikapan. Puro sila bulag. Gibutang ang elepante nga gihigot dira sa punuan sa kahoy. Gitag isa-isa sila sa pagpapalapit sa elepante kag gipahikap. Abi mo lang, ang isa nga bulag naghikap sa tiil sa elepante, singgit siya, ang elepante pareha sa guon. May naghikap po sa ikaduha kuno nga bulag, naghikap, nakahikap dito sa elepante sa lawas, siling siya, ang elepante daw dingding. May bulag pag ikuno nga nagkuhan nga, nakahikap sa ikog, nagsiling kuno ang bulag. Ang elepante gali, daw dako nga pisi. May bulag po dito nga din imo makita iya nga dito nagkanto sa ulo sa elepante, naghikap sa gitawag iya nga kuan, naghikap sa dlunggan sa elepante, nagsinggit ang elepante daw nigo. Kaya puti kalapad ng kuan sa elepante mo. May naghikap po sa trang si elepante, nagsiling ang elepante imo makita iya may sungay pero bugtong. Damo ng mga kuan. Sa dragitipon sila, hapit sila naglinampusay tungod kay hindi sila magpadaog. Abi mo lang anong siling sa nag-promote sa gitawag, gi-explikaran sila, puro matuod ang inyo nakita, puro matuod ang inyo nahikapan. Amo na ang elepante. Hindi ka mo mag-inaway, kinalang ka mo mag-isa. Tandaan ninyo ni ang tuyo sa Ginoo sa aton nga maipabati sa aton, maipakita sa aton, maipahikap sa aton. Idi ang tuyo nga kunon ta gibagibahon ta, idi tuyo nga partidahon ta, idi tuyo nga dibisyonon ta kundi maghiusa ta sa pagkilala nga may Dios ta nga matuod nga atong ginasimba. So, gani ginasulat namon ini sa inyo agud mangin malipayon gi kita. Ano ang purpose? Ano ang purpose sa Christianity? Pirmi ka gahibi? Yes, gahibi ta. Pero lain ang hibi sa Christianity mo. May tatlo kuno ka luha, tears of regrets, ara ng tears of sorrow, tears of frustration damo. Pero ang Christianity, amo lang kuno nga klase sa mga tao nga diin wala sa iban nga grupo nga ang Christianity may tears of joy. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na masiling ka panahon sa Thanksgiving gahibi na siya. Pero way na sa gahibi kay na way na sa nahibi kay na suban, way na sa nahibi nga na gitawag iya nga gitong na frustrated, na discouraged. Naghibi na siya tungkay nakabatyag siya, nagtulo ang iya luha, nakabatyag siya nga may Dios nga nagsagod sa iya, may Dios nga nagtatap sa iya, kag may Dios nga wala nagapabaya sa iya. Palakpakan nato na Ginoo. For being with us. Till the next episode of our Good and Evil series. For prayer requests and other concerns, you may leave a comment below or you may reach us through our Facebook group, UCC Cadiz. God bless